it? Did you color also, Chico? Hmm? Yes, Mom. Mom, look, Kai! Oh, Kai, pink! That's right. You pink. Oh, sorry! Huh? The doggy. Yeah, yeah. Ay, nose, dirty nose. Hello guys, good morning, maayong buntag everyone, maayong buntag Jensen, at maayong buntag syempre sa lahat sa inyo na nanonood ng video na to. Ayan, kung nasaan man kayo sa mundo, sana okay kayong lahat. At ngayon nga ay napakainit na, ngayon ay araw ng Tuesday. By the way guys, kahapon napansin ko na hindi na pala ako nagbibilang ng araw. Alam niyo, sa dami-dami kong iniisip, hindi na big deal sa akin kung Lunes ba o Biyernes ba. Ang importante, alam ko kapag Linggo, para sa mga anak ko yun. So yun lang yung nare-remember ko. Pero so far so good, though medyo mahina yung bentahan natin, pero ganun talaga sa negosyo. Alam naman natin lahat yun, sa lahat ng mga nagbi-business, alam naman natin no, na minsan merong malakas yung ating benta, meron din minsan na walang-wala talaga, pero push lang ng push. Hindi naman pwede na mag-stop tayo dahil lang wala tayong benta ng isang linggo. So kailangan natin minsan maghanap ng paraan para at least we are doing something para sa ating tindahan. So ngayon, ang gagawin ko, naisip ko lang, kahapon hindi ako nakapunta ng Mayumi dahil sobrang busy ng bangsang lola ninyo. Pero ngayon, pupunta ako ng Mayumi guys, kasi meron kaming darating na napakaraming batches ng ating OOTDs or mga damit galing sa Bangkok, Thailand. So kailangan nating i-prepare yung ating tindahan. At speaking of, kailangan ko pa palang mag-order ng napakaraming hanger kasi kulang pa yung hanger namin ni Miss Joselle. Ayan, maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nanonood ng aming Facebook page na 4 at ako. Ayan, doon na yung pinakabago naming Facebook page. Ako at kasama yung aking 4 na mga kulot. So doon kami nagla-live at alam ko marami din sa inyo nanonood doon. So maraming salamat. Kagabi nga pala nag-live kami. Ngayon may nakapansin na si Auntie ay nasa hagdanan kumakain. Tapos may nagtanong bakit daw si Auntie nasa hagdanan. Okay, actually gusto ko si Auntie ang sumagot nito, no? Pero ever since talaga, kahit doon nasa Uganda pa lang kami, kapag inaaya ko si Auntie sa table, alam niyo naman tayong mga Pilipino guys, mas gusto natin pag kumakain tayo together. Mas gusto natin kapag sabay-sabay tayong lumalamon kasi masaya, at saka malungkot kumain mag-isa. So nang nasa Uganda pa lang ako, talagang lagi kong tinatry yung kultura natin mga Pilipino kay Auntie. Kaso ang oras kasi ng pagkain ni Auntie hindi katulad ng oras ng lamon ko guys. Una, yung lamon ko mas madami kaysa sa kanya. Lagi akong gutom. So si Auntie kahit anong oras gustuhin niyang kumain, okay lang. Kasi hindi naman sila katulad sa ating mga Pilipino na kailangan kumain ka ngayon kasi maubusan ka ng ulam. Iba ang sa ibang bansa. Other than that, si Auntie kasi guys, mahaba masyado ang paa niyan. So mas komportable siya kung saan siya gusto niyang kumain. Kapag dati nasa Uganda kami, minsan sa balcony, minsan sa sahig, minsan sa sofa, mas nasisikipan kasi si Auntie guys sa table setting. So ngayon, kahit dito sa bahay, kahit saan niya gustong kumain, pero most of the time, napapansin ko si Auntie talaga, mas gusto niya dun sa hagdanan. Siguro mas komportable yung paa ni Auntie dun. So hindi naman yun big deal, no? Kahit na tanungin nyo si Auntie, mag-message kayo kay Auntie or mag-comment kayo, tanungin nyo kung ano yung nararamdaman ni Auntie. Pero ever since talaga, nakita ko na komportable si Auntie kahit saan niya gustong kumain. Pero it doesn't mean na hindi siya pwedeng kumain sa lamesa. Kasi kahit tayong mga Pilipino, minsan gusto din natin sa sahig, parang ganun na setup. So anyway, like I said, nakita naman nyo si Auntie, maraming nag-message sa inyo, nakauwi na ba kasi hindi nyo nakikita. Si Auntie ay very okay. At napanood nyo naman siguro yung latest vlog nila kasama yung mga bata. Kasi kapag kahapon, pag nalilate na akong umuwi, nagwo-walking yan sila Auntie. Kasama niya si Kulit Kulot, tsaka si Chico Chico. And it's a good thing. Sabi ko nga kay Auntie, kung pwede, kausapin niya na yung dalawang bata ng Luganda or yung lingwahe ng Uganda para
marunong yung mga bata ng local language dun sa bansa nila. O diba? Maganda din yun. Kasi dito at least lagi silang na-expose sa Tagalog kapag ako'y nagsasalita ng Tagalog. Pero kulang pa din guys. Another thing, gusto ko din sila matuto ng Bisaya. Pero my goodness, ang dami-dami na pala nating language. So tingnan lang natin kung paano nila ma-absorb. Pero etong si Chico kasi alam ko naiintindihan ni Chico. Marami-rami na kasi nag-vlog ako kay Chico. Ano pa lang si Chico nun? Kasama ko na siya sa vlogging. Alam ko nasamahan niyo ko that time. He was just 4 months or 3 months old. So lagi na ako nagbablog, lagi na ako nagkikwento-kwento. Tagalog yung gamit ko. So I am really thinking na naiintindihan ni Chico yung Tagalog. Pero hindi niya lang nasasalita. So kailangan natin siyang pasalitain. At ngayon naman si Mayumi na guys, ang tagal niyo na pala kami sinamahan. Imagine. Si Chico ngayon guys, tumatakbo na pag mayroong nakuhang pagkain. Dati sabay-sabay lang yan sa truck, no? Napapalo ko lang ng konti-konti kapag umiiyak sa ano natin sa tindahan dun sa Uganda. Pero ngayon, wala na guys. Si Chico na yung ating batang Quiapo. Ngayon si Mayumi na naman tayo. Anyway, let's go na. Ang layo ng bahay ko sa aking tindahan sa Mayumi ay around mga 20 minutes. At wala namang traffic. So, tara, samahan nyo ako for today's kwento-kwento. Alright guys, namiss ko tong Mayumi. Namiss natin si Miss Giselle. Busy na si Miss Giselle sa umaga. Nagpa-plan siya ng ating mga sleepwear. May pumasok kanina ay sayang hindi ako nakapag-shoutout. Hindi natin na vlog si ma'am. Pumasok siya kasi nanood siya ng sleepwear na gusto niya daw gamitin yung sleepwear kapag nasa labas siya. Diba? Sana all. Iba na talagang panahon ngayon mga loves kasi naka-sleepwear ka, pwede ka nang lagaw-lagaw sa gawas. Yahoo! Ako ito yung type ko, emo, yan. Mag-ano tayo ngayon, mag-reels, tsaka mag-video tayo ngayon ng mga sleeping wear. Para naman, makapractice tayo sa TikTok. Kasi papasok kami ni Miss Giselle sa Shopee at saka sa TikTok very soon. So, abang-abang guys. Uy, ang ganda nito. Wow. Tawagin natin tong Dreamy. Code nito guys, Dreamy. Kung magustuhan nyo to mag-PM kayo. Ang ganda niyan. May XL tayo. Pero ako kasi large ako guys. Bakit large? Kasi normally medium kasya sa akin. Pero ayaw na ayaw ko yung mga pantulog na dikit sa kilikili. Mga masyadong tight. So doon ako sa may large. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, habang nagpa-plancha si Miss Giselle, ako'y pupunta muna sa may remittance center dahil meron tayong mga customer na taga-abroad, nagpapadala ng bayad nila through Remitly or Western Union. So, i-claim ko muna yon dahil walang ibang pwedeng mag-claim nun kundi ako. So, puntahan natin. Let's go! Alright guys, so tapos ko nang ma-claim and right now I am preparing for our TikTok or Reels transition. So, etong mga clothes transition guys, bago pa lang ako na-expose dito, pero talagang sobrang willing ako matuto kasi like I always share with you, it's always an edge to know something new, okay? Or kahit pa konti-konting skill here and there. So as a boutique owner, kailangan marunong tayong mag-clothes transition. So ano yung mga ginagamit ko kapag mga ganitong eksena dito sa shop? Meron ako dito, ayan, stabilizer, yung aking phone na naka-set up na and naka-prepare na lahat ng aking ipapalit na damit for this transition. So, it's going to take me some while pero yeah, it's good na meron tayong ma-post na bago sa ating social media pages. So, let's go and start! Eternity later. Guys, natapos na din ang ating model-modelan. Dahil natin expose yung ating mga pantulog. At dahil gusto natin expose ang ating pantulog, at sabi ng iba, pwede bang ilabas yung mga pantulog na yan, Madam Tindera? Pwedeng-pwede mga loves. At dahil dyan, ngayong araw, isasali natin sa ating vlogadan ang ating pagsuot ng pantulog habang nasa labas tayo ng buong araw. Kung gusto niyo pupunta pa tayo ng mall, mag-grocery pa tayo doon. And then makikita ninyo na sobrang okay lang gawing panglabas yung ating mga silk sleepwear. And right now, I am wearing the emo code. Again,
Ang code po ng suot ko ay emo in black kasi meron din kaming emo in white. So, depende yan sa inyo guys kung ano yung mga trip ninyo. Kung gusto nyo bang pink, kung gusto nyo bang green, gusto nyo yung blue. Pero ako kasi, mas gusto ko yung black. At alam ko may nag-mention pala dun sa isang vlog ko guys, no, laki ng tiyan mo, hindi ka nagahiya-hiya, ang butod-butod mo. Grabe naman kayo guys, practice kind words. Kasi alam nyo, hindi talaga ako nag-pressure sa sarili ko dahil 2 months postpartum ako. And I don't care kung malaki pa yung tiyan ko kasi nagpapadede pa ako at gusto ko pang kumain ng kumain. So, let's try to be nice in our words kasi it costs nothing to be nice naman. O, diba? So, ngayon guys, let's go. Sa next appointment na tayo. Samahan nyo ako. Let's go! Okay guys, so ngayon, on the way na tayo papunta sa another ko na appointment. So, bakit kailangan kong umalis ng my eldest sister sa kanyang shop? Ang ginagawa ko, binibisita ko rin doon kasi para makapag-live din tayo doon sa kanyang tindahan. Iba talaga kapag ano tayo guys, kapag may mga negosyo tayo magkakapatid, kailangan natin mag-back up paminsan-minsan. Dapat ready tayong mag-back up kung ano yung mga negosyo nila para pag ikaw naman yung nangailangan ng tulong, ready din sila mag-back up. Kaya yung isa kong kapatid, yung eldest namin, ang negosyo niya naman ay boutique din ng katulad sa akin. And she also does beauty products galing sa Bangkok, Thailand. Ayun. Ano pa ba? Kay Madam 10 Gibbs, nakita nyo naman yung negosyo niya. Meron siyang mga convenience store, meron siyang hardware. So, pagkatapos ng schedule sa tindahan ko, Mayumi Thailand Closet. Ang next is, doon naman tayo sa Sheena Bangkok Closet, Sheena Bangkok Dresses. And then after that, doon naman tayo sa Glowtick. Yun yung pinakalas ko na schedule ngayong araw. So, ngayon guys, alas 10 pa lang. Alas 10:30 pa lang ng umaga. Alas 11 yung schedule ko. Pero goods pa tayo. Basta wag lang natin kalimutan magkain ng breakfast, lunch, at syempre mga merienda kapag pagod para hindi tayo maano guys, hindi tayo mabuang. So tara, samahan niyo kami. Let's go. Alright guys, so last time nung nagpili si Mama ng gown doon, nakita niyo, binag ko yung pagpili ni Mama ng gown. Nakabili kami ng tinapay dito sa Hooks Korean Bun. Tapos, na-starstruck ako guys kasi sobrang sarap. So, binalikan ko ngayon. Ayan, sa Jensen ha. Tawag nito. Shout out. Hooks Korean Bun. Tama ba yung pagbasa ko? Bili lang tayo dito guys. Ang sarap talaga ng tinapay nila. Actually, ito yung binili namin oh. Ayan. As low as 75. Pero hindi to 75 eh. Tara, pasok tayo sa loob. Let's go. Saan ba yung binili ko last time? Egg drop ba yun? Chicken ham. Okay po. 189. Yes. Ano pa ba? Anong bestseller ninyo dito, ma'am? Yung lasagna po, bestseller pa namin. Saan dyan? Be, patingin ang picture. So, serving yung lasagna combo din po. Pero lasagna combo, ma'am, kasi po kayo ng 25 lang. Ano yan siya? Beef or pork? Beef po. Okay. Wait lang, magtingin muna ako dito. Guys, tingnan nyo good sila mag-serve, guys. Oh, pagkagwapa-gwapa man. Uy, ano to siya? Oh, Cheese bar po, ma'am. cheese bar. Magkano naman? 139 po. Okay. 139. And then, ang ganda ng mga servings nila guys. Parang pang Pinterest ba? Parang drawing. Ayan. Love you, Ning. Can you stand up and show everyone your dress first? Okay, can we sing together? Ready, go. Peppa Pig. Like that. Again. Ready, go. Peppa Pig. Show me first. Turn around, Ning. Wow, turn around. Wow. Yan si Moningning, pinsan ni Kulot. Yan, pinsan yan siya ni Kulot. Paborito yan ni Kulot o ma-best friend yan sila. Kain muna tayo guys. Andito na tayo kay Madam 10 Gibbs. Madam 10 Gibbs, ano masasabi mo sa iyong premiere na vlog? Maraming gusto mag-support guys. Tutuhanin ko na ba? Yes. Kasi may nagsabi isa, nasaktan daw siya. Ay, maganda daw ako mag-vlog pero masakit daw ako mag-joke. So, direply ko siya, gano'n pa sakit? Tapos ano yung first bashing na natanggap mo? May dalawang basher ka kahapon. Ang sabi niya na bakit ko hindi na lang yung blower at saka towel Ng hotel. ng hotel. Alam mo naman na hindi dalhin talaga. Para ma-report tayo doon. And then may nagsabi din, hiwalay ka din ba sa asawa mo? Hiwalay ba kayong magkakapatid sa mga asawa ninyo? Yung ano namin, yung mukha namin parang single lang pero may mga asawa ito, 5 pa.
Uy, hindi yan siya hiwalay, guys. Happily married yan siya. Niya ako dumayin sa sumpa ni Kinsa. Niya ako dumayin sa sumpa ni Kinsa. Niya ako dumayin sa sumpa ni Kinsa. Grabe yan siya, guys. May sumpa daw tayo. Hindi, uy, hindi yun sukob, uy. Ano yan, happily married. Ay, hanapin natin yung asawa niya. Ah, wala dito, guys. Wala dito si Mr. Wala dito. Hindi ba kami happily married, uy? Happily fiancé pa. May ano pala, guys. May wedding bells here. Okay. Alright, guys. So, kain muna tayo. Ay, imong kamot ng hugasi, ha? Naghugas ka? O, sige. Imong sanin na nagbitay ang ribbon. Okay. So, kain muna tayo ng lunch kasi time check natin, alas 12 na. Mataas dapat yung live ko ngayon, guys. Kaso, nagkurog-kurog na yung aking kamay dahil nagutom yung madam ninyo. Iba talaga itong mga negosyante. Minsan, hindi na natin mabantayan yung oras baga. So, nagkurog-kurog yung kamay ko, guys. Sabi ko, okay, stop muna tayo kay magkain muna ako ng lunch. Andito ako sa tindahan ng kapatid ko. Ayan. Ayan, dito pala yung isang kapatid ko, guys, na makapalang mukha at sip-sip. Yan siya. How are you today? I'm fine, thank you. Ang galing mag-English na. Tayo sa inyo, nag-prepare yan siya. Kasi ganyan ang ginagawa ko, pinapractice ko sila sa English. Nagkain ka na? Tara. Yung makikain dito, guys. Punasan muna natin yung table kasi may karumihan. Uy, may pasalubong sa akin si Madam Tengives. Grabe talaga yung pagmamahalan namin magkakapatid, guys. Bahala single, basta mahal ka ng kapatid mo. Nag-urus-urus, guys, oh. Meron ako dito Thai style mango and sticky rice. Oh. Papasana all na lang talaga kayo, no? Sa mga kapatid ko, no? Aww. Guys, so makikikain ako dito sa tindahan ng kapatid ko dahil araw-araw meron silang ulam at araw-araw meron silang kanin at ako ay kanin person. Kaya nakita ninyo parang isang palanggana yung kanin ko dito. At nahilig po ako sa dukot or tutong, yung tawag ng iba. Sa English naman, scorched rice. Wow! Sarap. Sarap talaga. Then ito, tinirahan nila ako ng ulam, guys. Tilapia na may gata. So, para makatulong naman ako sa expenses ng pagkain nila dito sa tindahan. Nakakahiya naman, guys. Nakikikain ako dito lagi. Kahit kapatid ko yan, expenses pa din to. So, ang ginagawa ko, nagko-contribute ako minsan sa, nagko-contribute ako ng mga sako. Nagko-contribute ako ng isang sakong bigas here and there para naman makatulong tayo sa expenses ng kain. Kunti lang, makapal lang yung mukha natin kalahati. Yung kalahati, dapat meron tayong pusa. Sarap. Sarap ng tutong, guys. Ang sarap ng dukot.